Nagdesisyon ang Houston Rockets na i-decline ang $44.9 million team option ni Fred VanVleet at bigyan siya ng bagong kontrata, isang 2-year $50 million deal sa tulong ng Clutch Sports CEO na si Rich Paul. Sa halip na manatili sa lumang kasunduan, mas pinili ng Rockets na i-restructure ang deal para sa mas maayos na salary cap management habang pinapanatili ang kanilang veteran leader sa backcourt. Noong 2023 off-season, pumirma si VanVleet ng 3-year, $128.5 million contract kasama ang Rockets na may team option sa ikatlong taon na nagkakahalaga ng halos $44.9 million. Sa bagong kasunduan, pareho lang ang kabuuang halaga para sa 2 taon pero mas team-friendly ito dahil pantay-pantay ang cap hit sa bawat season. May $25 million per year kumpara sa dating 1-year balloon payment na halos $45 million. Ang bagong kontrata ni VanVleet ay nagbibigay ng mas maraming salary cap flexibility para sa Rockets. Dahil dito, mas may puwang ang team na magdagdag ng quality role players para palibutan ang kanilang bagong superstar core. At oo, hindi na sikreto na nasa Houston na si Kevin Durant matapos ang isang blockbuster trade. Kaya lalong naging makabuluhan ang move na ito ng Rockets. Napanatili nila ang leadership ni VanVleet at nabigyan nila ng mas magandang financial breathing room ang roster sa paligid ni KD. Hindi lang ito simpleng extension, isa itong strategic pivot para sa championship contention. Sa 2024-25 season, si VanVleet ay nag-average ng 16.9 points, 7.5 assists, 3.8 rebounds at 1.6 steals per game, habang may shooting splits na 37.3% sa field goals at 36.2% naman mula sa 3-point range. Hindi man siya explosive scorer, ang kanyang leadership at veteran poise ang nagbibigay balanse sa batang Rockets squad. Sa lahat ng anggulo, maganda ang naging galaw ng Rockets ngayong off-season. Napanatili nila si VanVleet sa mas abot-kayang halaga habang binubuo ang isang bagong contender sa tulong ni Kevin Durant. Sa tamang blend ng experience at firepower, mukhang handa na ang Houston na muling sumabak sa tuktok ng Western Conference. Samantala, habang papalapit na ang twilight years ni LeBron James at si Luka Doncic ay matatag na bilang bagong mukha ng prangkisa, agresibo na ring gumagalaw ang Los Angeles Lakers sa paghahanap ng pangmatagalang kasangga sa kanilang core. Isa sa mga target nila ngayon ay si Jalen Duren, ang 21 years old na big man mula sa Detroit Pistons na kilala sa kanyang elite athleticism, rebounding presence at rim protection. Sa sistema ng Lakers, maaaring siyang maging perpektong pick-and-roll partner ni Luka, isang vertical lob threat na kayang mangibabaw sa paint at magbigay ng defensive backbone sa mga darating na taon. Sa proposed trade, makukuha ng Lakers sina Jalen Duren, Simone Fontecchio at ang number 37 pick sa paparating na NBA draft. Kapalit naman nito ay si Austin Reeves, ang gritty high IQ guard na naging mahalagang bahagi ng core ng LA nitong mga nakaraang season. Si Reeves ang naging sandigan ng Lakers sa mga crunch time moments, nagbibigay ng floor spacing, playmaking at clutch shooting sa tabi ni LeBron at Luka. Kaya't malinaw na hindi ito madaling desisyon, pero may dahilan kung bakit posibleng pumayag ang Pistons sa deal na ito. Kahit na mayroon na silang Cade Cunningham, si Reeves ay hindi traditional point guard. Kayang-kaya niyang maglaro off the ball at magsilbing floor spacer at secondary playmaker. Ang kanyang maturity at playoff experience ay maaaring makatulong sa development ng young backcourt core ng Detroit. Sa isang team na nais nang umangat mula sa rebuilding phase, malaking bagay ang pagkakaroon ng isang matatag at maaasahang guard tulad ni Reeves. Para kay Jalen Duren, ang kanyang mga numero noong 2024-25 season ay nagpapatunay ng kanyang value bilang cornerstone big man. 13.8 points, 10.5 rebounds, 2 assists, at 1.6 blocks per game habang tumitira ng 62.4% mula sa field. Bagamat hindi pa siya polished offensively, ang kanyang motor at defensive instincts ay nagbibigay sa kanya ng high ceiling bilang future anchor sa ilalim ng basket, isang bagay na malaking tulong para sa Lakers sa long term. Sa kabuuan, ito ay isang high-risk, high-reward move para sa Lakers. Ang pagkuha kay Duren ay nagbubukas ng pinto sa long-term core sa paligid ni Luka Doncic, habang ang pagkawala ni Reeves ay mag-iiwan ng malaking butas sa kanilang backcourt chemistry. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba sulit ang kapalit? Dapat bang isugal ng Lakers ang hinaharap para kay Duren o mas mabuting panatilihin si Reeves bilang katuwang ni na LeBron at Luka? Comment na at pag-usapan natin yan.